Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong August 31, 2024. Tumaas ang dengue cases ng lungsod ngayong taon. Kumpara noong nakaraang taon, ayon sa tala ng City Health Office kung saan may 166 na kaso ng dengue mula buwan ng Enero hanggang Agosto 2024, habang may 134 dengue cases naman noong January hanggang August ng taong 2023. Ayon sa Medical Division Chief ng CHO na si Dr. Ian Kalingasan, tumaas ang kaso partikular nitong Hulyo at ngayong Agosto kung saan nagsimula na ang panahon ng tag-ulan. Kaugnay nito, nanawagan siya na panatilihin ang kalinisan sa mga kabahayan at kapaligiran upang maiwasan ang dengue fever. Binigyan din niya ang 4S sa paglaban sa dengue o ang search and destroy mosquito breeding sites, seek early consultation, secure self-protection at support misting to prevent an impending outbreak. Isa din aniya sa mga paraan upang maiwasan ang dengue ay ang 4 o'clock habit scheme na paglilinis sa mga lugar na posibleng pamugaran ng lamok. Patuloy ding aniya ang CHO sa pagbibigay ng information, education and communication campaign sa iba't ibang barangay. Mas importante po na makita natin na malinis, wala pong posibleng breeding places po yung mga lamok. So yung mga lahat ng pinag-iupunan ng tubig, either mataong o matakpan. And then syempre yung 4 o'clock habit under yun. So tuwing alas 4 ng hapon ay naglilinis po doon sa barangay para lang masigurado na walang pangituran ng mga lamok. And then syempre po yung self-protection. So kung bawal lalabas at hindi naman sobrang init, pwede naman kayong magsuot ng mga manggas, ng pantalon, o kaya paglalagay ng mga insect repellent. And then pagdating po sa yung seek early consult, syempre po kapag may nararamdaman kayo, sa sobrang dami naman namin doctors ngayon sa City Health Office, meron naman po sa mga barangay health center. E di syempre pinaka-okay po kung makapagpa-check up po agad at huwag nang palalalain yung nararamdaman. And then kung sakaling may nag-misting sa mga areas ninyo, suportahan nyo lang po. So ibig sabihin, posible kasi marami yung system sa area nyo, kaya may misting. Samantala, pinag-iingat din ni Dr. Kalingasan ng publiko sa MPAX, bunsod ng pagdeklara ng World Health Organization na ang naturang sakit ay isang global public health emergency. Ito ay sakit na dulot ng monkeypox virus na isang viral zoonotic infection o sakit na maaaring maipasa sa tao mula sa hayop. Maaari niya makuha ito kung may direct contact sa body fluids o skin-to-skin contact, kasama ang pagdikit sa rash o pantal ng taong mayroon nito. Nagdudulot ito ng sugat o rashes sa ilang bahagi ng katawan na matagal mawala. Sasailalim sa 3 araw na pagsasanay ang mga miyembro ng Liga ng mga Barangay sa lungsod bilang paghahanda sa isasagawang Registry of Barangay Inhabitants and Migrants. Ang Registry of Barangay Inhabitants and Migrants o RBIM ay isa sa mga mandato ng Commission on Population and Development na nagpapatupad ng mga estratehiya sa populasyon at pag-unlad ng Pilipino. Ito ay ang ahensya ng gobyerno na kilala bilang dating POPCOM na napalitan sa bisa ng Executive Order 71 noong taong 2018. Ayon kay CPD Calabarzon Regional Director Marilyn Ogaya, layunin ng RBIM na tulungan ang mga local government units na magkaroon ng maayos at komprehensibong talaan ng populasyon ng mga naninirahan at mga migrante sa bawat barangay. Sa kanyang pagbisita sa lungsod, ipinabati din niya ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang ipinatutupad na Philippine Population and Development Plan of Action 2023 to 2028 na tutugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa sa usapin ng populasyon. Mula aniya sa dating POPCOM na nakakabit sa Department of Health, ang CPD ngayon ay kakabit na ng National Economic Development Authority o NEDA. Dito sa Batangas City and the whole Calabarzon region, I'm endorsing, first of all, yung devolved function ng ating Commission on Population and Development, CPD, formerly POPCOM. So ngayon po ay focused kami sa establishment po ng database at ini-endorse ko po yung Registry of Barangay Inhabitants and Migrants, which is a system na comprehensive po yung ating magiging result, timely and accurate and verifiable. And of course, you will own the data. Hindi mo na magre-request sa ibang mga agencies for the data because this is an administrative data.
and you can use that immediately after na ma-encode po siya sa system. And we will provide it free sa mga barangays po. Ipatutupad na sa Batangas City yung Ordinance Number 22-17, Series of 2024 ang ordinance requiring visibility of card terminals or point-of-sale systems to consumers during payment and providing penalties thereof. Narito ang report. Layunin ng naturang ordinansa na mapangalagaan ang mga karapatan ng mga consumer at maproteksyonan ng mga ito laban sa mga unfair sales acts and practices alinsunod sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Isinasaad ng ordinansa na kailangang madaling makita ang mga card terminals at POS systems para sa mabilis na transaksyon at magandang consumer experience, partikular para sa mga tao may kapansanan at mga senior citizens. Sa pamamagitan din nito, inaasahan na magkakaroon ng malinaw na komunikasyon sa presyo at mga detalye ng transaksyon hinggil sa electronic payment. Saklaw ng ordinansa ang lahat ng establishmento sa lungsod na gumagamit ng card terminals at POS system sa kanilang mga transaksyon. Ang mga may-ari ng negosyo, operator, manager, empleyado, contractors at service providers na hindi susunod sa mga alituntunin ng ordinansang ito ay maaaring patawan ng kaukulang multa at parusa. Ang Business Permits and Licensing Office o BPLO ang tanggapan na magmo-monitor ng implementasyon nito. Tatlong barangay ang napadagdag sa listahan ng mga drug-cleared barangay sa lungsod matapos makapasa sa deliberation na isinagawa sa 7th Regional Oversight Committee on Barangay Clearing Program o ROC-BDC noong August 27. Ang detalye sa report ni Marie Luwalhati. Ang mga ito ay ang Barangay Dumantay, San Pedro at San Miguel. Sa kasalukuyan may 47 barangay drug-cleared at 8 barangay na drug-free sa Batangas City. May 50 barangay pa ang nananatiling drug-affected. Ang ROC-BDC deliberation ay pinangunahan ni Assistant Regional Director, PIDEA Regional Office 4A at Acting Chairperson ng ROC-BDC, Maria Lourdes Acosalem. Kasama iba pang miyembro ng komite mula sa iba't ibang konsernadong ahensya sa rehiyon, kagaya ng DILG, Department of Health, Anti-Drug Abuse Council at iba pa. May 21 barangay sa Calabarzon Region ang sumailalim sa nasabing deliberation. Ang lungsod ang siyang host ng event na kauna-unahang full blast face-to-face barangay drug clearing deliberation pagkatapos ng pandemya. Kasama si Elmer Saraspe, ito si Marie Villana Luwalhati reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala.
Nagpasiklaban sa sayaw at awit ang mga mag-aaral sa elementary, high school at college sa iba't ibang paaralan sa Batangas City sa isinagawang pasikatan sa Buwan ng Wika sa Batangas City Sports Coliseum noong August 29 to 30. Narito ang report. Layunin ng pamahalaang lungsod na sa pamamagitan ng naturang patimpalak ay maipakilala at mapalaganap ang mga katutubong awit at sayaw sa makabagong henerasyon. Tinanghal na kampiyon sa katutubong sayaw na kumintang sa elementary level ang Santa Rita Elementary School, Marian Learning Center and Science High School Incorporated sa Hota Rizal sa high school level at ang Batangas State University NEU naman sa sayaw na polka sanayon sa college level. Ang naturang mga grupo ay tumanggap ng cash prize na 50,000 pesos at trophy. Nanalo sa pag-awit ng mga awiting likhang Pilipino sa elementary level si Emilio Antonio Miguel Di Castro ng St. Bridget College, samantala si Audrey Lascano ng University of Batangas sa high school level at si Kimberly Baculo ng Batangas State University sa college level. Lahat sila ay nagkamit ng premyong 10,000 pesos at trophy. Naging hurado sa patimpalak sa awit ang ilang mga miyembro ng Philippine Madrigal Singers habang ang mga miyembro naman ng Bayanihan Dance Company at Ramon Ubusan Folkloric Group sa sayaw. Ang pasikatan sa Buwan ng Wika ay pinamahalaan ng Batangas City Cultural Affairs Committee. Mula sa ulat ni Lisa Perez de los Reyes kasama si Elmer Zaraspe, ako po si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Humigit kumulang sa 1,000 individual mula sa iba't ibang barangay sa Batangas City at mga karatig bayan nito ang lumahok sa Bida Kontra Droga Color Fun Run 2024 ng pamahalaang lungsod noong August 29. Narito ang report. Ang naturang fun run ay isa sa mga proyekto ng City Anti-Drug Abuse Council o CADAC na pinamumunuan ni Mayor Beverly Rose de Macuja bilang chairperson. Layunin nito na maitaas ang kaalaman ng mga mamamayan hinggil sa buhay ay ingatan, droga'y ayawan o BIDA program at higit na mapaigting ang kampanya laban sa iligal na droga. Ito rin ay isang fundraising activity kung saan ang nakalap na pondo ay gagamitin sa mga proyekto ng Kalipi para sa kanilang mga miyembro na may kapamilyang persons who use drugs o PWOODs, gayon din sa mga programa ng kabataan kontra iligal na droga. Lumagdama ang kalahok sa Pledge of Commitment bilang suporta sa anti-illegal drug campaign ng pamahalaang lungsod. Naging kinatawan ni Mayor de Macuja sa okasyong ito si CADAC Focal Person Alan Cantre na nagpaabot ng pasasalamat sa lahat ng lumahok at tumulong upang maging matagumpay ang naturang fun run. Nagbigay naman ng mensahe ukol sa BIDA program sina DILG Provincial Director Alan Benitez at DILG City Director Esther Dator. Dumalo rin si Dabsangguni ang Panglungsod Peace and Order Committee Chairperson, Konsehal Mando Lazarte at dating Konsehal Aileen Ariola Montalvo. Ang mga nagwagi sa iba't ibang kategorya ay tumanggap ng cash prize at medalya. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.